kababayan, no? Dito na naman tayo sa another episode ng ating Badong Aratlis Vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, si BBM po ba? Ang question po, no, ng nakakarami. Si BBM po ba ang mako-consider natin na pinaka-worst na naging presidente ng Pilipinas? For the lack of kahulugan, no, alam natin pag sinabing worst, pinakamalala, no, na naging presidente, pero kasi walang katumbas siya na kaya yun ang ginamit natin sa pamagat, worst president of the Republic of the Philippines. Ako nung una hindi po ako naniniwala, sa tingin ko si Pinoy noon. Pero lately, sabi ko nga, it's a toss-up between Pinoy and Marcos, no? Sabi ko nung una, si Pinoy pa rin ang pinaka-worst kasi si Marcos, kumbaga, nakukumpara lang natin lagi kay Duterte. Si Duterte kasi best president Pag, siyempre, lahat ng susunod kay Duterte, mukhang hindi no. Kaya lang yun na nga yun ang isang factor din. Sinundan mo na nga magaling 'di ba? Bakit? Kaya makikita talaga na yung walang kakayahan, yung mga sinabi ni BP Sara, nagre-reflect talaga. Kawawa yung bansa natin kay Marcos kasi kitang-kita ngayon na wala talaga siyang control, no? Wala siyang control sa tinatakbo ng Pilipinas. Magbigay muna tayo, no. Yan po ang yan lang po ang pag-uusapan natin. Iikot lang po bakit si Marcos, ito si BBM ng pinaka-worst na pangulo ng Pilipinas. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan natin, no? Alam nyo, mga kapatid, siguro kasi halos natalakay na natin yung mga balita, yung mga sa budget, kalokohan sa budget, para mag-reflect naman tayo, total magpapasko. Ito yung una ko na puna, no? Yung Facebook page ko po na Badong Aratlis TV. Dati yan, ayaw ko nang tumingin sa ayaw ko nang tumingin dito sa mga comment section kasi 90% no ng comment section ko diyan sa Badong Aratlis TV talagang no yung dinatayok-yok ako, murahin ka kasi siyempre dati tayong identified sa Unity di ba? Kaya marami sa mga tagahanga ko noon mga loyalista, no? So expected ko na yan. 90% talaga panayo. Ngayon nakikita ko na, wala na Nawawala na po yung atake dun sa kumbaga, hindi sa tingin ko hindi ko sila nako-convert. Sa tingin ko itong marami po na mga dating supporter ni Marcos natatauhan po hindi dahil sa akin o sa mga vlogger, hindi po dahil na rin sa nangyayari, ginagawa ni Martin, ginagawa ng asawa niya, ginagawa. Siyempre wala tayong prueba doon sa asawa dahil lahat tinutukoy siya pero di kasalanan niya yun kasi naaalaw Okay. Yung pagkakataon, alam nyo ang karamihan po, pag ang sinundan mo ay magaling na pangulo, no? Nasa kanya na yung si Duterte kasi nasa kanya na talaga yung grabing trabaho Halimbawa na lang sa droga, no? Nasa kanya na yung kumbaga yung
mahirap sa simula yan kasi ang lalakas talaga ng ng mga drug lord, malalakas talaga yung mga politiko na backup na itong mga droga, drug money, no? Sabi nga ni Tatay Digong mismo, muntik na tayong, ay kung hindi dahil kay Tatay Digong, baka narco-politics na talaga tayo. Which is, madali. Hindi po malayo sa katotohanan ngayon, no? Hindi kasi simula pa lang naman. Dapat kung ang tawag doon yung all the hard work na gawa na ni Tatay Digong, lahat ng mga kumbaga sa kumbaga yung gubat, no, kung ang purpose nyo ay etong gubat na to gagawin yung para mapakinabangan ng maraming tao, ay gagawin nyo sakahan. Kumbaga si Duterte yung nagtabas ng mga kahoy, mga lahat ng uri ng mga tinik, lahat ng mga ahas. Si Duterte na yung tapos nalinis na, ika nga. Kumbaga ang gagawin mo na lang, kasi siyempre yung pinaka mahihirap na trabaho ginampanan na ng nauna sa iyo. Kaya po karamihan, alam nyo, karamihan po, alimbawa, bigyan ko kayo ng ideya, yung mga sikat na lang po para mas maunawaan natin. Yung mga hard work, kaya kadalasan mas sumisikat yung mga sumunod eh. Bakit? Kasi mahirap yung ginampanan ng nauna eh. Kumbaga pioneer dito si Tatay Digong na nilinis niya na lahat ng mga posibleng problema, sinimulan na, kung hindi man mga nasa 80% na. Halimbawa, yung insurgency, halos mabura na yan kay Tatay Digong eh. Itutuloy mo na lang. Di ba? Yung war on drugs, talagang ang laki-laki na po ng ang laki-laki na, wag mo lang lulubayan. No, yung dalawa na yun, yung insurgency problem tsaka war on drugs, battle sa corruption, nagbago na po yung pananaw ng mga tao, no? Ay, nire-reject na natin yung corrupt practices eh. 'Di ba? Panahon ni Tatay Digong. Kaya yung paglaban diyan sa oligarko, talagang tabo yan nun eh. Wala pa tayong nakikitang presidente na talagang direktang hinamon yung kapangyarihan nitong mga oligarko na to. At nagtagumpay Nagtagumpay si Tatay Digong na pagbayad niya ng buwis ng mga bilyonaryong oligarko na to. Tapos naawat niya yung panlilinlang nitong mga oligarkong magtutubig, no? Yung pinakamalaking kingmaker ng mga oligarko, pinabagsak niya yung ABS-CBN. Kumbaga sa mga mananakop, si Duterte yung nanakop. Tapos nung nasakop niya na, yung mga susunod sa kanyang leader, yun na lang yung magpapaunlad. Pinakamagandang halimbawa niyan yung kay Genghis Khan, no? Si Genghis Khan, Genghis ba? Sino ba yung pinaka yung panahon ni Genghis Khan, yan yung panahon ng pananakop, yan yung kumbaga yung nariyan pa yung resistance. Pero hindi po yung height yung power ng Mongol Empire, hindi po nakuha yan nung unang mananakop, no? Kung hindi yung mga sumunod ng leader, yun na po yung height. Kasi tapos na yung tapos na yung mga kalaban nila nasakop na Genghis Khan eh. So ang gagawin na lang ng mga anak at mga apo, paunlarin na lang yung mga nasakop. Nakuha nyo? Yung kay Duterte yung hard work eh. Dapat ang susunod sa kanya, yun na yung magpapaunlad. Kaya po yung pinakamaunlad yung
Mongol Empire, hindi po kay Genghis Khan. Dahil panahon ni Genghis Khan, yan yung nananako pa sila. Yung panahon na po ng Apo, yung kay Kublai Khan na. Yung tapos na yung sakupan, yung pinapaunlad mo na lang yung mga nasakop ng lolo mo, alam mo yun, itutuloy mo na lang yung pamumuno in Mongolian way o kung ano man ang ginawa nila. Kaya karamihan po sa mga susunod na henerasyon ng leader, doon po lumalabas talaga yung umunlad na. No? Ganun po, hindi po yung unang mananakop. Nagawa na po ni Tatay Digong yung hard work. Kumbaga kung yan po ay tinik-tinik, magubat, maraming ahas, matamo, magulong-magulo. Yun po ang ginawa ni Tatay Digong. Inalis niya yung mga tinik, inalis niya yung mga damo, inalis niya yung mga siit-siit, pati mga ahas, mga, no? Tapos kinultivate niya na rin yung lupa, di ba? Nauna na siyang nagsaka. Tapos nakaani na. Ang gagawin na lang sana, itutuloy na lang. Maglalagay siguro ng mga irigasyon. Para maipakita ko. Where my Indians at? Ah, nice to see you, buddy. I like that guy. What's your name? Suck dick? I appreciate the offer. Thank you so much for coming tonight. I'm sure you're very busy all day. I'm going to talk to you for the rest of the show. You're in a relationship? What's his name? Oh, you're straight. Just suck dick. I get it. My brother, I love you, man. From the bottom of my heart, you have a great sense of humor. But please, change your name. There's a beautiful Indian name that I can help you with. It's one of my favorite Indian names. Eat pussy. It's a much better name. Eat pussy. Eat pussy. Much better than suck dick. Only because you're straight. Now, if you weren't straight, that would have been a perfect name. Wow, you would have been the luckiest gay guy ever. Suck dick. Okay, no problem. What do you do for a living? I suck dick. I'm joking. That was fucked up. I would never stop. Max, stop. I'm gonna stop. Because I mean, I love how you're laughing so hard. You're amazing, dude. What's your job? What do you do? You're a? SAP? Do you know what that is? Right. He has no idea. IT? Are you also Indian? She translated for me. Max, I mean, you're stupid. Everybody knows what that is. I tell you, the abbreviation stands for IT. Thank you. I appreciate it. Do you know suck dick?
the nicest guy in the world. In Australia, when you say your name, do people like joke with you? Nobody. They get scared, huh? They're like, oh shit. No, mate. Nah, mate. They run away. My nice guy will suck my dick. All right, we're gonna stop here, okay? Can I be honest? You have superpower with the name Suck Dick, you know? To be able to live in a society, English-speaking country, and you're like, no, I'm not going to change my name. I am Suck Dick. It's a beautiful Indian name. You don't like it? Suck my dick. And I want to say, I swear to God, Indians, not only the nicest people, but they have the best sense of humor in the motherfucking world. And you're the prime example of it. What a dude, man. 10 minutes we talked about his name and he didn't even give a shit. How long have you been single? 3 months? Do you want to meet a really nice guy tonight? This is good. This guy. I mean, what do you do? Or بدي اخلص لك كثير من خلف ان شاء الله ما تكون مستعجل. ايه ما تعطلها ما تعطل. رح اربح شوية مصاري قبل ما تحرق لي. كيف يعني؟ Nung binabasa ko yung articles of impeachment, kunirot ko yung sarili ko. Akala ko nananaginip ako. Totoo ba ito? Nilagay nila ito sa articles of impeachment. Grabe. Dating Secretary of Justice, dating Chairman ng Commission on Human Rights, dating Senador, na ipinagyayabang magaling daw siya sa batas. Oh. Can you imagine, pumayag siya na ilagay ito sa articles of impeachment at siya pa ang tagapagsalita. Unang-una, ang impeachment po ay impeachable officer ang Vice President. Anong ibig sabihin? Anong legal implication nito? Dapat, yung mga ginawa mo na para ikaw ay ma-impeach, dapat ginawa mo yon bilang noong ikaw ay nakaupo na as one of the impeachable officers. Ayun. Kung Vice President ang impeach mo, yung mga ginawa niya habang siya ay Vice President. Kung Presidente impeach mo, may mga ginawa niya bago siya, habang siya ay Presidente. Pero ito, kita mo ito mo yung sa articles of impeachment, lahat na lang ng maisip inilagay. Oo nga. Ang tawag dito ay mema. Ha? Mema sabi Ang niya. mema sabi, mema. Ito, Article 4, ha? Apo. Di umano daw si Vice President Sara ay naglustay ng 2.735 billion in secret funds noong siya ay Davao City Mayor. Davao City Mayor, bakit ngayon mo Pinapile. ipa-file at nasaan yung proof mo? May plunder case pa man lang sa ombudsman? Nasaan ang iyong proof na merong paglulustay ng bilyon-bilyon? Alam nyo, kayo po ay nag-i-impeach ng second highest official na binoto ng 32 million Filipinos. Hindi basta-basta. Dapat ina-impeach yan kung puro chismis lang. Nakakatawa, chismis na nangyari nung hindi pa siya Vice President. Oh, ito pa, ang kapangitan ng ginagawa ni De Lima. Ill-gotten wealth daw, 111 million. Nasaan? Nasaan ang proof? Yung pinakita ni Trillanes, ayaw ngang aminin nung AMLAC na sa kanila nang galing. Dinidinay nga nila, pinandidirihan nga nila. 2 beses nila sinabi, hindi galing sa amin yan, hindi ko malaman kung saan galing yan. Papasihan mo yung nilabas ni Trillanes na impormasyon na hindi malaman kung saan ang galing, hinugot yata sa puwet ni Trillanes yun So, eto pa, yun ang Article 10, nakakatawa talaga. Okay. Article 11, meron daw unexplained wealth dahil nilalagyan ng mga drug personality. Sino? Oh. Sino? At ngayon ba, sinong drug personalities? Wala naman nakalagay doon sa Article 11. Oh. Sino nagbigay? May umamin ba na nagbigay sila kay
Vice President, puro ang Hearsay. tawag dito sa Chabacano, Kutsinanga. Chismis. Oh, pero medyo bastos yun, kaya huwag na natin i-translate. Shira. Shiranay. Hala, Oo. sinasabayan ka. O sige. Article 12. Okay. Hindi daw nilagay yung mga bank deposits sa SALN. Again, nasaan bank deposits? Alin? Magkano? Walay. Huli. Oh. Eto pa, Article 16. Opo. Mga EJK daw sa Davao City noong siya ay mayor. O kamote na naman itong alegasyon na ito. Unang-una, habang mayor daw siya. Pangalawa, sinong pinatay? Pangatlo, nasa ng kaso? Di walang kaso eh, puro chismis ito eh. Pangalan. Oh, Article 18, ito napakalabo. Gross incompetence and dereliction of duty during her second term as Davao City Mayor. Ano yun? Napakalawak. Vague. Sa batas, meron sinasabing void for vagueness. Kung ang akusasyon ay magulo, hindi maintindihan. Ha? Napakagulo. Parang bulbul. Buhol-buhol. Buhol-buhol magulo. Di ba pag buhol-buhol? Oh, Di ba yeah. buhol-buhol yung buhok mo, buhol-buhol yung alambre. Opo. Hindi. Di ba? Yung shortcut kasi. Sige po. Oo. Buhol-buhol ni De Lima, yung kanyang ginawa. Buhol-buhol yung ginawa niya. Grabe Oo. mga tao sila, oh. Oo. Buhol-buhol. Sige Ano na. ba sinasabi ko? Natatawa kayo. Oo. Yan. Anong gross incompetence? Kasi pag sinabi niyong ganito lang, alam niyo po ang nangyari pagka vague ang accusation, it violates the due process clause of the Constitution. What does the due process clause state? Dapat, kung magcha-charge ka, may particularity, may specificity. Anong ginawa ko? Sasabihin ako, oy, ikaw, mamamatay tao ko. Bakit mo sinabi? Sinong pinatay ko? Kailan ko pinatay? Saan ko nilagay yung bangkay? Nasaan yung bangkay? Paano ko pinatay? Nilason ko ba? Binaril ko? Sinaksak ko? Hindi niya alam. Wala. Ayun. Ba't na namatay? Pinakitahan ko ng litrato ni Benny Abante, kaya inatake sa puso. Ano ba nangyari? Yeah. Anong cause of death? Oh, Ala. unexplained wealth. Oh. Oh. Puro kalokohan eh. Oh, eto pa. Tumanggap daw ng mga mga sari-saring mga suhol sa mga drug personalities. Oh, Hindi nga nila alam kung saan eh. sino? Saan? Kailan? Napo. Oh, eto pa. Eto, kung nakakatawa yon sa tingin ninyo, eto pa. Kasi daw ayaw niyang sumagot doon sa congressional inquiry, yung sa inquiry ng Quadcom, Opo. o yung hindi pala Quadcom, I'm sorry, yung public accountability, yung blue ribbon ng House. House, okay. Dapat daw siyang i-impeach. Ang gulo nga, marami pang legal question doon kung yung tinatanong sa kanya ay within the scope of the legislative inquiry, anong legislative inquiry, anong legislation ang kailangan, etc. Sumunod ba to sa due process? Sumunod ba to sa Ong versus Senate Blue Ribbon, etc., etc. May legal question pa nga eh. Itong pinaka-kengkoy. Ano po yun? Para sa akin, no? Ito mga kengkoy. Nagtangka daw siya, ha? Take note, nagtangka na humingi ng 650 million in secret funds. Oh? Nagtangka. Hindi binigyan, hindi ginastos. Nagtangka. Krimen na ba ngayon na nagtangka? Nagpapatawa yata itong si Laila de Lima. Kung gusto niyang matawa yung mga tao, all she has to do is magpakita siya sa TV. Matatawa naman. Attorney, ano ba yan? Pwede rin naman sumayaw siya. Di ba may mga video siya sumasayaw? Palabas na lang natin yung video ni de Lima para matawa yung mga tao. Oh my God! Alam mo, side by side, may nag-video side by side sa kanila ni Congresswoman Luistro. Opo. Magkamukha talaga sila. Kaya kamo na eh. Oo, pero wala namang masama kung magkamukha. Diba? Parang silang babae. Oo, Yun. maganda. Okay, nagtangka, hindi naman binigyan. Kengkoy talaga. Eto pa, Ano po? umalis daw siya sa bansa nung nagkaroon ng Super Typhoon Karina. Oh, bagyo yun. Alam mo nung, actually, eto ha,
nung binabasa ko yung articles of impeachment, kunirot ko yung sarili ko. Akala ko nananaginip ako. Totoo ba ito? Nilagay nila ito sa articles of impeachment. Grabe. Dating Secretary of Justice, dating Chairman ng Commission on Human Rights, dating Senador, na ipinagyayabang magaling daw siya sa batas. Oh. Can you imagine, pumayag siya na ilagay ito sa articles of impeachment at siya pa ang tagapagsalita para lamang magkaroon siya ng publicity dahil tumatakbo siya sa party list. Yun na. O, Mm. dahil alam niya hindi siya mananalo bilang senador, nag-party list na lang ngayon, gusto niya ng publicity. Obvious na obvious itong mga ulalong ito katulad ni Chel Jokno. In-invite pang resource speaker. Ano bang alam ni Chel Jokno na hindi alam ng ibang abogado? Ayun. Puro talo nga si Chel Jokno Di ba ito yung ginagalitan ng Korte Suprema? Na sinabi niya, ako abogado nitong mga mangingisda. Nung nalaman ng mga mangingisda na may kaso, na sila daw ang nag-file, pumunta sila sa Supreme Court. Boss, mga mahistrado, di namin kilala yan. Di naman namin abogado. Ala. Makahiya-hiya. That is the kind of people na para lang makita yung muka sa telebisyon kasi tumatakbo ba ang senador? Ano ba tinatakbo nito? Hindi ko alam eh. Hindi naman sa karera, no? Kabayo. Pero sir, si Nasaan ba yung pa natin dyan, Wenner?